Jesus Christ is the only message today that people need. Kung malalaman lamang po nila na itong Bibliang ito ay nagpapahayag lamang ng iisang persona na siya makapagliligtas ng sinumang taong lumalapit sa Kanya, na kahit ikaw ay salat, yet you have the confidence because you know that Jesus Christ is in your heart. And that is what people need today. Lumaki bilang isang anak ng pastor at batang Maynila. Siya ay nakakilala sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas sa murang edad na 8 taong gulang. Sa edad na 17, isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon para paglingkuran siya bilang isang mangangaral ng salita ng Diyos. Sinimulan niya ang Metropolitan Bible Baptist Ecclesia noong 1975 na ngayon sa biyaya ng Panginoon ay pinagpala bilang isa sa pinakamalawak na gawain sa buong mundo. 1986 nang pangunahan niya ang mga kapastoran ng mga Baptist sa Pilipinas para itatag ang Bible Believers League for Morality and Democracy, isang kalipunan ng mga Baptist pastors na bumabilang ng mahigit 6,000 sa buong bansa. Taong 2004 nang siya ay mapagkatiwalaan bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Maynila hanggang 2010. Nitong 2019 ay muli siyang nagbalik sa pwesto bilang kongresista at ngayon ay ang pinuno ng Menorya sa mababang kapulungan. Ang tagapaghatid ng mensahe ng biyaya at katotohanan, ang senior pastor ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, si Dr. Benny Abante Jr. Alam niyo, meron akong hawak na libro na ngayon ko lang nakita sa akin library. Ang pangalan po na aklat na ito The History of Religion. Ano po? Makikita niyo rito ang iba't ibang mga relihiyon. Mula nung ang tao po ay tinatawag nating nilalang, no? Mula nung panahon ni Adan sa ni Eva, ay nagkaroon na ng mga paniniwala, mga relihiyon na iniimbento ng tao. Di ba? Sapagkat ang relihiyon naman po ay imbento po yan ng tao. Tama po. Oo. At hindi natin pag-uusapan ang relihiyon ito. Kaya po, ito ay aking pinakita sa inyo, The History of Religion. Makikita po ninyo yung mga pinanggaling na relihiyon since 4,000 BC. Pero bago pa ang 4,000 BC, mula pa nung pagkatapos po ni Adan, pagkatapos ni Cain, pagkatapos ni Abel, pagkatapos po ni Noah, ay nagkaroon na ng natawag nating established religion. Kaya pag ating pag-uusapan ng religion, nalilito ang tao. Tama po. Naguguluhan ang kaisipan ng tao. You know, bakit napakaraming religion? Pero isa lang ang tinutukoy, ang Panginoong Jesucristo. Na kahit na ang Islam ay tinuturo na si Kristo ay prophet, no? So, ito'y nagbibigay ng confusion sa isipan ng maraming tao. Kaya dito po sa Biyaya at Katotohanan program natin, ay hindi po natin pag-uusapan ang reliyon. Ang pag-uusapan natin ay relationship. Tama po. Hindi po relihiyon, kundi relationship na po na naaayon sa banal na kasulatan. Kaya nakuha ko po itong tinatawag nating grace and truth. Kaya nga nagkaroon tayo na ang lahat ng mga MBBE sa buong mundo ay isang komunidad. And the community is called the Grace and Truth Community. Yan po ang paniniwala ng bawat MBBE sa buong mundo. At saan ko nakuha ito? Nakalagay po sa verse 14 ng John chapter 1. Ang sinasabi, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No, maraming mga debate, maraming mga pag-uusap. No? Sino ba itong tinutukoy dito? Sino ba tinutukoy dito? Pero alam mo,
Hindi tayo kinakailangang maniwala sa opinion ng tao o sa itinuturo ng relihiyon, kundi manatili lamang tayo sa sinasabi na banal na kasulatan. Okay? So, simulan natin yung verse number 1. Na ang sabi rito, in the beginning was the Word. Ano po bang ibig sabihin ng beginning? Pag inyong babagatin yung in the beginning, ay magsisimula tayo sa book of Genesis. Di ba? Ano nakalagay doon sa Genesis 1:1? In the beginning, God created the heaven and the earth. Itong pupag-usapan natin. That in that beginning, in the same way, in the same token na sinabi sa Genesis 1:1, in the beginning, ito rin po ang tinutukoy sa John 1:1. In the beginning was the Word. So hindi nga pagkakaila, no? Ako po, hindi ko i-interpret sa inyo kung anong ibig sabihin ng salita. Idideklara ko lamang sa inyo. At kayo po nakakaunawa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ang nais ko lamang gawin, may paliwanag sa inyo, ayon sa pagpapaliwanag ng Banal na Espiritu. Ayon sa salita ng ating Panginoon. Alright? Hindi tayo aalis doon. Hindi tayo lilihis na landas. Tulad ng maraming ginagawa ng mga relihiyon na magsasabi na isang bersikulo, pagkatapos ipapaliwanag na isang oras, mamaya lihis na. Ano po? Ito lang salita ng Panginoon natin. In the beginning was the Word. Napakasimple. Ang tanong, sino ang nasimula? Sino ang nagpasimula? Sino ang simula? Hindi lamang nakalagay doon sa Genesis 1:1, in the beginning, God. In the beginning, God. Yan, alam mo, yung salitang in the beginning, God, is in itself a complete sentence. Correct. Ha? Pag sinabi natin complete sentence yan, may predicate yan, may subject yan, and it manifests a what? A complete thought. Yes. Yun lang, in the beginning, God already manifests a complete thought. Ibig sabihin yan, mula doon ang simula, Diyos na. Wala pa ang tao, Diyos na. Wala pa ang mundo, Diyos na. Correct. Wala pang universe, Diyos na. Ngayon, kung hindi ka naniniwala dyan, puntahan mo yung nakalagay sa Psalms. Ano nakalagay sa Psalms? The fool saith in his heart, there is no God. Correct. Sino po yung naniniwalang walang Diyos? Fool. Hindi ako nagsabi niyan. Biblia po nagsabi niyan. So, balikan po natin, no? Sa pasimula ay ang salita. Sa ibang translation, sinabi yung verbo. O kaya kung sa Greek natin titingnan, logos ang tinatawag. Yes. In the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang salita. At sino po yung salitang yan? Ang salitang yan ay suma sa Diyos. The Word was with God. Alright? The Word was with God. And then, ang sabi ng Biblia, the Word was God. Now, tinuturo ba rito na dalawa ang Diyos? Hindi ho. Hindi po. Tinuturo lamang dito, mga kapatid, mga kaibigan, na meron pong persona ang pagka-Diyos na ibinigay sa atin. Tama. At ang persona niyan ay tinatawag nating anak ng Diyos o Son of God. Now, hindi maaaring maunawaan ng kaisipan to. At hindi ko pipiliting maunawaan ang aking kaisipan. Bakit? Limitado tayo eh. We're finite, di ba? Hindi natin pwedeng malirip o malaman ang kaisipan ng Diyos. Alright? Anong gagawin natin? Well, paniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sinabi ng salita ng Panginoon, yung Word ay nasimula at yung Word ay suma sa Diyos at ang Word ay Diyos, paniwalaan natin. Tama. Okay. Now, in verse number 2, the same was in the beginning with God. Sino yun? The Word. The same was in the beginning with God. And number 3, makikita nyo, all things were made by Him. Ibig sabihin, ang Word na ito, na Diyos, ay kasama sa paglalang ng lahat ng bagay. Tama. Now, hindi lihis yan sa ating sinabi, sa salita ng Panginoon. Hindi yan even debatable. Why? Because it is the Word of God. Anything that is in the Word of God cannot be debated upon.
Hindi pwedeng debate. Hindi pwedeng i-debate yan. Ibang-iba yan sa tinatawag nating philosophy. Ano? Pagkatapos niyan, anong sabi sa verse 4? Sa Kanya ay buhay. In Him was life. At ang buhay na ito, yan ang tanglaw o ilaw sa mga tao. Verse number 4. At ang sabi sa verse number 5, ang ilaw na ito ay umiilaw, tumatanglaw sa kadiliman. Alam natin lahat na ang buong mundo, pag wala ang araw, pag wala ang mga bituin, wala ang buwan, ay napakadilim. Alright? Bakit napakadilim? Ang sabi ng Biblia, ang tao ay nagbubuhay sa kadiliman. John chapter 3. Kaya ayaw nila manampalataya sapagkat mas mahal ng tao ang kadiliman. Ganon ginagawa lahat ng mga kasalanan. Kaya sinasabi natin, lahat ng tao'y makasalanan. Kung hindi ka naniniwala na makasalanan ka, tinan mo maigi kung sino ka. Tama po. Di ba? Tinan mo maigi. Kasi hindi ko na kinakalang kumpinsin pa ikaw na makasalanan ka. Ikaw mismo, ang kaisipan mo, ang ginagawa mo, pag tumingin ka sa salamin, hindi mo pwedeng sabihin na, perfecto pala ako. Wala pa akong nakitang tao na armas sa salamin, sasabihin niya, perfecto pala ako. Wala. Now, the fact that you are not perfect, the fact that your mind, your conscience tell you that you are not always right. Balikan natin yung salita ng Diyos. So Romans chapter 3, for all have sinned and come short of the glory of God. Ini-establish natin dito kung sino yung tao. Ini-establish din natin dito kung sino ang Diyos. Okay, so, makita natin dito na nakalagay po dito sa verse number 6, there was a man sent from God whose name was John. Ito po si John the Baptist. Siya po'y sinugo ng Panginoon upang maging testigo ng ilaw. Nakalagay dito in verse 7, the same came for a witness, to bear witness of the light. In verse 8, he was not the light. Hindi siya po ang ilaw. Pag mayroon dyan mga pastor, mayroon dyan mga, kung sino mga evangelist nagsasabi, maniwala kayo sa akin, ako ang ilaw. Akong sinugo para maging anak ng Diyos. Nako, delikado po yan. Delikado po yan. Tulad ni John the Baptist, sinabi niya, hindi ako ang ilaw, pero ako ang tumitistigo sa ilaw. At ang sinong ilaw na yan? Balikan natin yung unang versikulo, makikita natin, walang ibang ilaw, kundi ang Panginoong Jesucristo. You see? Alright. Now, ang sabi sa verse 9, that was the true light. So, huwag na kayo maniniwala sa ibang ilaw. Pag sinabi natin si Kristo po ang totoong ilaw, ang lahat po fake na. Alam mo, usong-usong ngayon, Tami, ang fake news. Tama po. Di ba? Usong-usong ngayon ang fake news. Galit na galit ang ating Pangulo dyan. Galit na galit ang Pangulong Donald Trump sa fake news. At may deep fake news ngayon. At tayong lahat dapat magalit sa fake news. Tama. Di ba? At ating paniwalaan ang totoo. Sino totoong ilaw? Walang ibang totoong ilaw kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba. Okay. Now, pumunta siya sa mundong ito. He was in the world. Ginawa niya ang mundo. Nilalang niya ang mundo. Pero nung siya dumating, hindi po siya kinilala. Dalawa yan. Hindi po siya kilala. Hindi siya kinilala. Dalawa yan Di ba? Iba yung hindi kakilala. Iba yung hindi mo siya kinikilala. Tama. Tulad po sa ating panahon. Marami nagsasabing, Kristiyano ako. Ibig sabihin, kanilang kilala si Kristo. Bilang Jesus. Pero hindi nila kinikilala si Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Kaya nga maraming tao nagsasabing Kristiyano, pero walang katiyakan ng kaligtasan. Tama. Bakit? Iba yung kilala, iba yung kinikilala. Tama po. Alright. So ating makikita rito. The verse number 12. Anong sabi? But as many as receive Him. Ang sinumang nagsitanggap sa Kanya. Sino ba yung Kanya? Siya ba'y ano? Siya ba'y bagay? Siya ba'y building? Siya ba'y institusyon? O
O siya ba'y persona? Well, very clear. Persona po ito. But as many as receive Him. Balikan natin yung sino yung Him. Kung kayo ay nag-aral ng grammar, tulad ko, ako'y naging English teacher, no? At meron din akong kilalang Greek. Itindahan doon sa New York, ang may-ari Greek eh. Alright? Okay. At makikita natin dito na walang ibang tinutukoy na Him dito, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kaibigan, huwag po kayo maniniwala kahit kanino mang propeta, kanino mang nagsasabing, kuminiwala kayo sa akin. Bakit? Paniwalaan po natin. Hindi ako paniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia rito. But as many as receive Him, si Kristo Jesus. At ang sabi dito, kapag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, binigyan ka ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos na lalaki. Buuin na natin. Tama po. Sons of God. Okay? Alalaong baga. Ayan, gagamitin ko na yung Tagalog talaga ng mga kababayan ko Batanggenyo. Alalaong bagay. Yung mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Nakalagay ba dito? Alalaong bagay, yung mga nangabautismuhan. Alalaong bagay, yung pangkinumpilan. Alalaong bagay, yung mapalasimba. Hindi po. Oo. Ang sino mang nagsitanggap kay Kristo Jesus ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Alalaong bagay, yung mga sumasampalataya sa kanyang pangalan. Walang ibang pinakamatamis na pangalan, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Walang ibang kapangyarihan na pangalan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At pag-uusapan natin, ang tinatawag nating, paano ka ba tatanggap kay Kristo? Yan ba'y nangyari nung kapanganakan mo, nabinyagan ka at tinawa kang Kristiyano? Sa pamamagitan lamang ng konting wisik ng tubig ng pare, naging Kristiyano ka na? Hindi po. Yan ba ay sapagkat kamag-anak mo, Kristiyano? Tatay mo, Kristiyano? Nanay mo, Kristiyano? Hindi po. Yan ba yung kalooban ng tao? Hindi rin po. Sapagkat ang kalooban ng tao magkasala eh. Ang kalooban ng tao ay magkamali. Hindi niya kalooban ng tao humanap sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos. Romans chapter 3. Ano po ba? Ito po ba'y kalooban ng sino man? Hindi po. Ang sabi dito, ito'y kalooban ng Diyos. O ating pansin na sinasabi ng Biblia, which were born not of blood or generation, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Correct. Diyos. Mga kaibigan, kapag naniniwala ka na nasa iyo ang kaligtasan, ginagawa mo sa sarili mong Diyos. Di ba? Alam mo, tulad yan ng isang taong kahit marunong ka lumungoy, nasa gitna ka ng dagat. Alright? Malakas ang duluyong, malakas ang hangin, malakas ang alon. Nahulog ka. Kahit na matindi kang lumangoy, marunong kang lumangoy, there is a greater chance na malulunod ka. Tama po. Now, ang tanong, can you save yourself? No, you cannot. You cannot. Kailangan mo ng lifeguard. Kailangan mo ng savior, di ba? So yung lifeguard, sabihin, ito ang life, anong tawag doon? Tinapunan siya ng life Saver. Life saver. Anong tawag doon sa mga life saver? Salbabida. Tinapunan siya. Humawak ka dyan. Humawak ka dyan. Ayaw niya. Sabihin niya, kaya ko to. Siya ba may iligtas? Hindi po. O kaya naman, lumangoy yung lifesaver, yung lifeguard. At pilit siyang kunin. Kinuha niya yung tao yan na nalulunod. Ayaw ng tao. Siya ba may iligtas? Hindi po. O kaya naman, okay, sumunod yung tao. Yumakap doon sa lifeguard. Pero tinutulungan niya ang lifeguard para siya iligtas. Ano nga sabihin ng lifeguard? Huwag mo kong tulungan. Sapagkat tinulungan mo ko, hindi ka naman marunong, pareho tayo malulunod. Kaya pagka minsan, ang ginagawa ng lifeguard, sinusuntok niya yung nalulunod eh. Para mawala ng malay,
para He is be able to free to save. Yung nalulunod. Ganon din po ang Panginoon natin. Hindi kailangan ni Jesus ang tulong ng reliyon ka para ka maligtas. Hindi kailangan ni Jesus ang tulong mo para ka maligtas. Kinakailangan lang ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At ang pananampalataya, binibigay mo ang buong buhay mo kay Kristo. Sa Kanya ang iyong confidence. Sa Kanya ang iyong pagtitiwala. Kaya nga nakalagay po dito sa verse number 14, ito po, kung bakit si Jesus po ay ating tagapagligtas. The Word was made flesh. Ang Kristo Jesus ay naging laman. Ba't siya naging laman? Dwelt among us, nanirahan na kasama natin. Bakit po? Sapagkat kung anak ng Diyos, mananatiling Diyos, hindi siya magiging tao, hindi siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo Jesus po ay naging tao upang siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Naging tao siya na kahit na kaunting kasalanan, wala siya nagawa. He was a perfect and blameless and holy man. Nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo, siya lang ang tanging taong namatay na pwedeng magdala ng kasalanan ni Benny Abante, kasalanan ni Tommy Kutaran, kasalanan ng lahat ng tao sapagkat wala siyang kasalanan. Siya ang naging kasalanan para sa atin. Upang kung tayo tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, na makasalanan, tayo ay Kanyang ililigtas. Kaya nakalagay, we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yun pong ibig sabihin, si Kristo Jesus po ang naging epitome ng biyaya at nakatotohanan. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay biyaya ng Diyos. Hindi mo yan pinili, hindi mo yan pinilit. Biyaya po ng Diyos yan. Ibig sabihin, sa dahilan sa pag-ibig niya, binigyan niya tayo ng pagkakataon para maligtas. Sino ba tayo para iligtas ng Panginoon? Tama. Sino ba ako, mga kaibigan? Ako yung makasalanan. I deserve to go to hell. I deserve to be condemned. But in the great love of the Lord Jesus Christ, for God so loved the world, sabi po ng John 3:16, that He gave His only begotten Son. Pinadala niya ang kanyang anak. At ang anak niya ang naging simbolo ng biyaya at ng katotohanan ng Diyos. Ang huling versikulong gusto kong itukoy dito, ayun nakalagay sa Ephesians chapter 2 and verse number 8. Ano nakalagay doon? For by grace are ye saved through faith. Yung binabasa ko, yun ang katotohanan. Anong sinabi ng katotohanan? Sa biyaya, tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alright. Now, sino ang nagbigay ng biyaya? Ang Diyos. Sino ang dapat mananampalataya? Ang tao. Pero sino ang nagbigay sa tao ng pananampalataya? Ang Diyos. See? For by grace are saved through faith, and that not of yourself. Malinaw, ha? It is the gift of God. My dear friend, faith is the gift of God. Not of work. Wala sa iyong mga sarili. Anong ibig sabihin yan? Lest any man should boast. Alam mo, kapag ang tao maliligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, di walang kwentang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ba't pa namatay ang Panginoon? Ikaw naman pala maliligtas, pupunta ng langit sa pamamagitan ng gawa mo. Pangalawa, ba't nakalagay sa Bible, lest any man should boast? Aba, pag napunta ka sa langit, sapagkat ikaw ay gumawa ng mabuti, mag-uusap-usap kayo ng mga tao. Sabihin mo, uy, nasa langit ka rin pala. Oo, syempre, napakabuti kong tao. Di ba? O magko-contest kayo. Ilang kabutihan ba ang ginawa mo? Tama. See, lest any man should boast. Walang makapagyayabang na tao na siya pwedeng lumapit sa Diyos sapagkat ang kaligtasan ay sa biyaya at sa katotohanan. Alright. Na hindi lamang yan, mga kaibigan. Pag ikaw'y mailigtas sa kabutihan mo, ay kumuha ka ng timbangan. Ilagay mo lahat yung kabutihan mo, ilagay mo yung kasalanan mo. Ano kaya masabigat? Ngayon, pag sanayin mo, masabigat yung kabutihan ko. Naku naman, napakayabang mo naman. Hindi ba? Kinakailangan po magpahinuhod tayo. Tayo magpakungaba. Let us humble ourselves before God.
being sinners. And let's cry out to God for mercy and say, Lord, salamat po sa inyong biyaya. Dahil lang sa inyong biyaya, sa inyong gift ng pananampalataya, ako po ngayong umagang ito'y nagsisisi ng lahat ng aking maling paniniwala. Kinukumpisal ang lahat ng aking kasalanan. At ngayong araw na ito, Panginoong Hesus, salamat po kayo namatay sa akin. At ngayon po'y tinatanggap kita sa aking buhay na aking Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya at nagtitiwala lamang sa iyo. Mga kaibigan, pag yan po'y paniniwalaan mo, hindi ako ang salita ng Diyos. Narinig mo, at ikaw'y nalalangin sa Panginoon, tulad ng isang publikanong lumuhod doon sa templo. At di siya pakatingin man lang sa langit. Nahihiya siya dahil sa kanyang kasalanan. Subalit naglakas loob siya at sabi niya, Lord, be merciful to me, a sinner. Pwede bang gawin mo rin yun? Alright? Kaya ngayon, tutulungan kitang manalangin. Sino man sa inyo? Kung maaari lamang na pwede kang lumuhod kung saan ka man naroon ngayon. Pwede mong iyuko ang mga ulo nyo. Pwede mong ipikit ang inyong mga mata. At sabihin nyo lang itong mga salitang ito. Gawin mo itong mga salita mo. Nagsusumamo, ikaw ay nagpapakumbaba. And with all honesty, ito ang sabihin mo. Panginoon, ako po'y makasalanan. Nagsisisi ng lahat ng aking maling paniniwala. Kinukumpisal ang aking mga kasalanan. At natanggap kita sa aking puso na aking personal na tagapagligtas. Nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo lamang. Ito pong aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ngayon po ay iyong pinanalangin niya, gusto kong sabihin sa inyo ang sinasabi sa John chapter 1 verse number 12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. As sure as I'm sitting down here, biyaya at katotohanan, itong katotohanan mga kaibigan, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo ngayon, ikaw'y binigyan ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Amen po ba? Alright. Ikaw ngayon, ang sabi ng salita ng Panginoon, ay naging anak ng Diyos sapagkat ikaw'y sumampalataya sa Kanyang pangalan lamang. Hindi lamang yan. Nakalagay po doon, 2 Corinthians 5:17. Nakalagay, therefore, if any man be in Christ, ang sino mang na kay Kristo. Ano po yung na kay Kristo? Tinanggap mo na siya, di ba? Ikaw ay na kay Kristo. Ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng alin? Ng bagong pagkatao. Ikaw ay binigyan ng bagong pagkatao. Meron kanya new nature dito. Andiyan pa yung old nature mo. Pero andiyan na yung new nature kung saan yan na ang dwelling place ng Holy Spirit. Palagay ko, narinig nyo na sinasabi ng mga reliyon, no? Na tayo po sinasabing templo ng Holy Spirit. Ang templo po ng Holy Spirit ay yung lamang mga tumanggap kay Kristo Jesus. Naging mga anak ng Diyos. At mayroong new nature kung saan ngayon sila ay templo ng banal na Espiritu. So mga kaibigan, mga kasama, sana po sa kauna-unahang pagkakataon ng program na ito, ng biyaya at katotohanan, napagtanto mo ang sarili mo. Nakilala mo ang Panginoong Jesucristo. At ngayon, pwede mong sabihin sa testimony ng salita ng Diyos, ikaw ay naging anak ng Diyos. Kaya muli, sa pagwawakas po natin, sana po ay naunawaan niyo ang mensahe. At nais namin na magpatuloy po kayo. Tuwing Sabado, 11:30 in the morning until 12:30. Wala pa nga pong 12:30. Di ba? Opo.
Isang oras lang. Nais naming kunin ng isang oras ng inyong panahon upang hindi lamang makilala mo ang Panginoon, kundi makapag-aral tayo ng Kanyang salita. Mga kaibigan, kayo po'y nanonood, nakikinig sa pinakabagong programa sa online streaming, mga kaibigan. Biyaya at katotohanan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.